Ako si Lorlyn Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamainit na naging kaganapan nitong nagdaang linggo dito sa News Force Weekend. Sa ulo ng mga balita, Senador Rodante Marcoleta arestado matapos maglabas ang Sandigan Bayan ng arrest warrant para sa kasong plunder. Senador Francis Escudero inihalal bilang presiding officer sa impeachment trial. Cross-examination sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nagpatuloy sa ikatlong araw. Senador Erwin Tulfo magbibitiw sa pwesto kung mapatunayang sangkot sa flood control issues. Kaligtasan ng mga paaralan sinisiyasat sa Senado. Pag-aangkin sa Batanes ng ilang Chinese scholars, pinasinungalingan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Sa ating unang tampok na balita, ngayong linggong ito, Senator Rodante Marcoleta arestado dahil sa kasong plunder na kanyang kinakaharap, kung saan di umano'y tumanggap siya ng 75 million pesos bilang campaign donations noong nakaraang halalan na hindi niya idineklara sa kanyang SALN. Nagtungo sa Sandigan Bayan si Senator Rodante Marcoleta Lunes ng umaga upang kaharapin ang plunder case na isinampa ng Office of the Ombudsman noong nakaraang linggo lang din lamang. Ang pagpunta ni Marcoleta sa Sandigan Bayan ay isang act of good faith at sa kanyang pagtungo naman doon ay inisyu na ang warrant of arrest sa senador. Ayon kay Marcoleta, hindi siya magtatago at kanyang haharapin ang batas at kailangang igalang ang batas. Ayon kay Marcoleta, sinabi ng Sandigan Bayan na meron na silang nakitang determination ng probable cause kaya nakapag-issue ng warrant. Kaugnay naman ito, Senator Rodante Marcoleta kinakitaan ng mild pneumonia at pagbago-bago ng blood pressure kung kaya't hindi ito maibiyahe sa Sandigan Bayan. Sa pagsusuri ng PNP General Hospital Internal Medicine Department, sa resulta ng isinagawang x-ray nakita na mayroong mild pneumonia at enlarged heart at kinakitaan din ng degenerative disc disease. Bagaman ito ang resulta, hindi naman kritikal ang kondisyon at kailangang patuloy lamang ang pagmomonitor ng blood pressure. Kailangan din tapusin ni Marcoleta ang antibiotics para sa pneumonia bago siya makapunta sa Sandigan Bayan sa July 15. Kabilang naman sa mga bumisita kay Marcoleta sa PNP General Hospital, sina Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla. Ayon sa PNP, ito ay pinayagan base sa request ni Marcoleta. Samantala, ayon din sa PNP, nagkaroon ng lapses sa face mask protocol sa pagbisita kay Marcoleta dahil dapat ang mga bibisita ay naka-face mask dahil sa kondisyon ng senador. Sa ibang balita, si Senator Francis Cheese Escudero ang umupong presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos makakuha ng majority votes mula sa impeachment court. Sa mosyon ni Senator Lacson na italaga si Escudero, 12 senador ang bumoto ng pabor kay Escudero at 8 naman ang hindi pabor. Sa kanyang paunang talumpati, sinabi ni Escudero na hindi niya hiniling ang tungkulin subalit kanya itong gagawin ng walang takot at kinikilingan. Kaugnay nito, nagpatuloy ang ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa pagtalakay sa mga ebidensya at cross-examination ng unang testigo ng prosecution. Para sa buong detalye mula sa Senado, narito ang balita ni Jade Buhoy.
Nagpatuloy ngayong ikatlong araw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na nakatuon sa cross-examination ng unang testigo ng prosecution at pagtalakay sa mga mahalagang isyung legal at ebidensya sa kaso. Nagpatuloy ang paglilitis sa Article 4 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa umano'y grave threats, inciting to sedition at mga pahayag laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sumailalim sa cross-examination ng depensa ang unang testigo ng prosecution na si National Bureau of Investigation o NBI Senior Agent John Mark Calilong na nagpatotoo tungkol sa pag-iingat at pagpapatunay sa mga video ng mga pahayag ni VP Sara noong November 2024. Dito na pagpasyahan ng impeachment court na ilabas bilang ebidensya ang mga bahagi ng 2 oras at 26 na minutong video sa nasabing virtual press conference. Kaugnay nito, nilinaw ng private prosecutor na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. na maaaring gamiting ebidensya ang mga photocopy ng dokumento dahil kinikilala ang mga ito bilang duplicates na may kaparehong halaga ng original copy kung walang pagkukestyon sa pagiging authenticated nito. There's a rule that we call the original document rule. Under that rule, duplicates, such as photocopies, are considered as originals, provided that there's no genuine issue regarding its authenticity. Samantala, sinabi naman ng miyembro ng defense team na si Attorney Michael Poa na karaniwan lamang sa mga paglilitis ang paghahain ng mga objection upang maitala ang posisyon ng kanilang panig. Pag lumabas na at napansin mo na objectionable yung question ng kabilang panig, dapat mag-object ka na kagad. Kasi kung hindi ka mag-object, that will be considered waived on our part. So, ginagawa lang naman namin yung trabaho po namin. Sa pagbubukas ng paglilitis, binigyan din ni Senador Pia Cayetano ang kahalagahan ng pagsunod sa mga alituntunin ng impeachment court na inihahalin tulad niya sa mga patakaran sa isang laro ng basketball. And then sometimes there are also opportunities to question the rules. That's also fine. But that's why we have to stand up and call the attention of the presiding officer when we feel that the rules are being violated. And we will continue to do so when we believe it is necessary in the interest of justice. Samantala, nagpasya si Presiding Officer Senator Chis Escudero na hindi papayagan ang mga kahilingang burahin sa record ang mga pahayag na nabanggit sa paglilitis dahil lantad naman sa publiko ang mga pagdinig sa pamamagitan ng live television coverage. Bagamat tinutulan ito ni na Senador Alan Peter Cayetano at Senadora Pia Cayetano. Magpapatuloy ang impeachment trial sa susunod na linggo kung saan inaasahang maghaharap pa ang House prosecution ng mga karagdagang testigo at ebidensya habang magkakaroon naman ng pagkakataon ang defense team na questionin ang mga ito alinsunod sa mga itinakdang panuntunan ng impeachment court. Jade Buhoy nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, Presidential Spokesperson Yuse Claire Castro ikinatuwa na may basehan na ang mga sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Ito ay tugon ni Castro sa naging maikling pahayag ni Vice President Sara Duterte nang siya ay magtungo sa Senado para makaharap ang kanyang legal team. Sinabi ng Vice Presidente na siya ay magiging duguan pero hindi yuyuko. Yes, so my statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Ayon kay Castro, marami ang natuwa sa pagpunta ng Vice Presidente sa Senado at sa unang pagkakataon ay nagkaroon ng basehan ang kanyang mga sinasabi bagaman wala pa ring nadinig na pagtanggi sa mga akusasyon sa kanya na nais madinig ng taong bayan. Ating nadinig at napanood na sinabi niyang in this bloodbath, in this bludgeoning, I will be blooded but unbowed. So,
meron siya naging basihan at nakita rin natin to sa social media. Mula kay William Ernest Henley ng Invictus. So, kinatuwa natin na sa ngayon ay may nagiging basihan na si Vice Presidente ng kanyang mga sinasabi. Well, anyway, feeling niya na bloodbath ito at alam naman natin na ito ang kanyang hiniling. Siya mismo ang nagnanais ng isang bloodbath. But sa kanyang maiksing salita, kahapon ay wala pa rin tayo nadinig na pagtanggi sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya. At hinahayaan na lamang niya ang abogado niya at ito naman ay malamang na kanilang strategy. At hindi pa naman talaga kinakailangan ang presensya ng Vice Presidente sa nasabing hearing kahapon. Pero mas nanaisin siguro ang taong bayan na madinig mismo kay Vice Presidente ang pagtanggi ng mga akusasyon sa kanya, hindi lang puro technicalities ang ginagawang depensa. Samantala, sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, iginiit ng House Prosecution Panel na walang kinikilalang conditional threat sa ilalim ng batas. Ayon kay House Prosecutor at San Juan Representative Isabel Maria Zamora, nananatiling banta ang isang pahayag kahit may kondisyon itong nakasaad. Kaugnay ito ng Article 4 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa umano'y pagbabanta ni Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez noong Nobyembre 2024. Sinabi rin ng legal spokesperson ng prosecution na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. na hindi nababawasan ang bigat ng alegasyon kahit tawaging conditional ang naturang pahayag. Nauna nang sinabi ng unang testigo ng prosecution na si NBI Senior Agent John Mark Calilong na sa kanyang personal na pagtataya, ang naturang banta ay absolute. Samantala, nilinaw ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na 16 na boto ang kailangan upang mahatulan si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Dito kanyang iminungkahi na mahalagang pagpasyahang makaboto sina Senator Rodante Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada. Narito ang kabuang ulat, hatid ni Jade Buhoy. Sa nagdaang unang 3 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagmungkahi si Senador Alan Peter Cayetano ukol sa pagbuo ng 16 na boto. Ayon pa kay Cayetano, ito ang naging pasya ng Senate Impeachment Court matapos walang senator judge na tumutol o umapila sa naging ruling ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero noong unang araw ng paglilitis. Sinabi niyang malinaw na 2/3 ng kabuuang 24-member ng Senado o 16 the votes ang kinakailangan para sa conviction sa alinmang artikulo ng impeachment. Gayunman, binanggit niyang isa pang mahalagang usapin ang dapat pagpasyahan ng impeachment court kung papayagang makaboto sina Senador Rodante Marcoleta at Senador Jinggoy Estrada. Aniya, naghahanda silang magsumite ng memorandum kaugnay sa naturang issue. Paliwanag pa ng senador na kung hindi papayagang bumoto ang 2 senador, maaari itong magkaroon ng epekto sa magiging paglilitis. Dagdag pa rito, kanyang ipinaliwanag na maaari pang resolbahin ng impeachment court ang iba pang usapin na may kaugnay sa interpretasyon ng konstitusyon habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, binawi na ng pamahalaan ang suspensyon sa pagpataw ng excise tax sa produktong kerosene at liquefied petroleum gas o LPG matapos ang pagbaba sa $80 per barrel ng presyo ng krudo sa Dubai. Kasunod ito ng pagtatapos ng matatandaang pansamantalang pagsuspinde ng excise tax sa loob ng 3 buwan ng kasagsagan ng krisis sa langis bunsod ng sigalot sa Middle East. Kaugnay nito,
inaasahan naman ang karagdagang presyo ng LPG na posibleng umabot sa 30 pesos. Sa kasalukuyan, tumatakbo sa 1,150 pesos hanggang 1,250 pesos ang presyo ng 11 kilogram LPG tank. Susunod sa News Force. Senator Erwin Tulfo nagsampa ng reklamo bunsod ng alegasyong pagtanggap ng maleta. Abalos, formal nang nanumpa sa tungkulin bilang cabinet secretary. Coin deposit machines muling ibabalik ng BSP. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.